na naman tayo at madilim na. Sana lang ay biyayaan tayo ng malalaki. Shoutout kay Lester Desamparado at kay Nolly G. Gozon, pati na rin kay Jake Gokuyo Sidenyo from Sorsogon. Shoutout din sa ating dalawang solid supporters na simula pa sa umpisa ay nakasuporta na sa atin, Robert E. Donabello at Christian Capoy. Dive safe always mga master at mabuhay po kayo. At ito yung unang isda natin mga master, isang katambak. Medyo okay ng kanyang size mga master, kaya tinusok na natin at maamo lang siya, kaya hindi tayo nahirapan sa pagtusok. Sana ay may mga kasama pa ito. Napakalapad talaga ng mga katambak sa spot na to. At tinusok na rin natin ang danggit na to mga master, kaso lang nahirapan tayo dahil nasa tabi siya ng bato at nakasandal. Kaya kapag ganitong posisyon ng isda mga master ay nag-iingat talaga tayo dahil kadalasan ay nababaluktot yung shop natin kapag tumatama sa bato dahil malakas rin yung ating rubber. Pero ang mga ahas dagat na yan mga master ay hindi natin tutusukin dahil bukod sa nakakatakot ang kanilang kulay ay napakakapal talaga ng buto ng igat na yun mga master. Pero ito ay tutusukin natin ito dahil nakadala tayo ng secret weapon at napakarami talaga nila dito sa spot na to, kaya sinadya talaga natin na dalhan ng secret weapon, kaya wala silang taka sa atin ngayon. At pagdating naman natin sa unahan ay nakakita na naman tayo ng dalawang pugdok. Ito yung igat na napakarami at napakakapal ng buto, kaya napakahirap kainin, kaya video na lang tayo at ito na lang tutsukin natin, isang dragon ball pang dagdag doon sa mga dragon ball na natusok natin. At isasama na rin natin ang shell na ito dahil napakataba talaga ng laman niya. Makapal yung shell niya mga master pero martilyo lang yung katapat niyan. At pagdating naman natin sa unahan ay nagulat tayo dahil may nakita tayong malaking banak. Dalawa silang magkasama kanina at sinigurado natin itong mas malaki, samantalang kumaripas yung kanyang isang kasama ay nagpaiwan naman ng isang ito. Sayang mga master, maamo sana pero hindi natin na tamaan sa gitna at sa bandang itaas natin natusok, kaya nakapunit siya at napakalakas talaga ng isdang ito. Kinabahan kasi tayo sa pagtusok dahil napakalaki talagang tingnan doon sa ilalim. Tansya ko dito mga master, nasa mga 2 kilo ang banak na ito. Sayang talaga dahil kinabahan tayo ay matagal tayong nakakasa ng shop at nang sisirin na natin ay pumupunta sa itaas. Binagamitan na tayo ng ipinagbabawal na technique mga master, kaya nahirapan talaga tayo. At habang sinusundan natin, papunta na siya doon sa parting malalim na malakas na yung agos, kaya dito ay napagod tayo at nag-iipon ng hangin. At nang sisisirin na sana natin ay ginamitan ulit tayo ng ipinagbabawal na teknik. Pumunta na naman siya sa itaas at nahirapan na tayong sumunod sa kanya dahil nga ay napakalakas na ng agos, kaya pinabayaan na lang natin. Sayang talaga yun mga master, pero gaya ng palagi nating sinasabi ay kapag hindi para sa'yo ay hindi talaga para sa'yo. At nag-move on na lang tayo dito mga master at nanguha tayo ng mga saang at nanusok na lang tayo ng pwede nating pakinabangan tulad ng danggit na ito. Mabuti pang danggit na to mga master ay walang hirap-hirap nating natusok. Kala natin ay nadaplisan natin siya pero tumagos na pala doon sa parting utak niya, kaya hindi na siya nakagalaw at hindi na nakapalag. Pero doble ingat talaga tayo mga master at iniiwasan talaga natin na tumama yung shop natin sa bato. Nadala na kasi tayo nung nakaraan dahil yun pa lang yung mga batog na hindi natin natusok na good size sana ay sa kadahilanan pala na nabaluktot yung shop natin. Kaya pag check natin pag uwi, grabe pala yung baluktot ng shop, kaya pala kahit anong asinta natin ay hindi talaga natin tinatamaan yung mga batog. Kaya kahit sa pagtusok na itong mga hito mga master ay chine-check talaga natin na hindi tatama yung shop natin sa bato kapag tutusok tayo. At sa part na to ay unti-unti na tayo nakabawi, nakatusok tayo ng good size na pusit. May isa pang pusit na mas malaki kanina dito mga master na hindi natin natusok dahil nahuli na tayo at hindi natin na blinker. May malalaki na sana tayong huli pero maraming nakatakas, pero hindi tayo sumuko at nagpatuloy tayo. At sa palagay ko talaga mga master, ito yung pusit kanina na sinasabi ko na nakatakas. Dito lang kasi natin siya natusok sa direksyon na tinakbuhan niya kanina. I mean linanguyan pala. Akala pa natin ay hindi natin matutusok dahil napakalikot niya, pero pagpatay natin sa blinker ay na-headshot pala natin. Kaya dito ay unti-unti nang bumalik yung gana natin at parang nabuhayan na tayo ng pag-asa. Ganyan yung mga master, good size yung pusit na natusok natin. At pagdating natin sa unahan ay nagsunod-sunod na yung mga pusit na natusok natin. Kahit hindi masyadong kalakihan yung iba ay marami naman tayong pusit na natutusok. Kaya lang yung iba hindi natin binidyo dahil biniblinker natin kasi at hindi rin masyadong maganda yung kuha ng camera kapag nagbiblinker tayo. At baka pati rin lang kayo ay maduduling din, kaya tsaka na lang natin ibibidyo pagkatapos matusok. Ito nga pala yung medyo dilaw na uri ng pusit mga master at medyo maamo ang pusit na ito kumpara doon sa medyo brown o medyo maitim. Ito naman yung balatan mga master na palagi nating nakikita sa mga vlogger. Mahal daw ang bintahan nito, sabi ng mga vlogger na napanood natin, pero dito sa atin ay
walang buyer kaya hindi muna natin kinuha. At parang matigas din yung laman ng balata na yun kaya mahirap din kung kikilawin natin. Pero ito mga master, ito yung tinatawag nila na balat o bat pinyahon ang tawag dito sa amin dahil mukhang pinya yung kanyang balat. Nagdalawang isip pa tayo na kukunin ba natin pero naalala natin yung sinabi ni Jason na malambot daw yung laman ng balat na ito kaya kinuha natin at hindi lang natin binidyo. Napakarami rin pala ng mga bat hanginan dito sa amin mga master pero hindi tayo kumukuha dahil natutunaw yung balat hanginan at sinubukan natin kumuha nung nakaraan at talagang nagkalasog-lasog yung katawan at dumikit doon sa buyot natin kaya hindi na tayo kumuha. Pero itong Dragon Ball na to ay hindi na talaga natin pinasaylo dahil napaka-goods na ng kanyang size at mukhang may gagataan na naman tayo. At ito yung mga blessings natin sa dive na to mga master. Ayos na rin kahit nakawala yung malaking banak ay may mga malalaking blessings naman na pumalit. At for the first time ay makakasubok tayo na gumilaw ng bat pinyahon. Masarap daw ang bat na to mga master at ito ay marami talaga ang bumibili sa bat na ito. At ito lang naman yung bat na binibili o hinahanap ng mga buyer para kainin. Yung ibang balatan kasi ay ina-export at sabi nila ay gagawin daw na gamot. Pero ito mga master ay kahit hindi mo na gagawing gamot ay pwede mo nang kainin agad-agad. Kung yung ibang balatan tulad ng bat hanginan ay nilalagyan pa ng mainit na tubig para lumambot, ito mga master kahit hindi mo na to pakuluan o hindi mo na lalagyan ng mainit na tubig ay malambot na talaga yung kanyang laman at para ka lang nagtatalop ng mangga. Kukunin mo lang yung balat at yan na yung laman niya mga master. Para rin lang laman ng bagulan o laman ng pusit. Makapal yung laman niya at mataba mga master. At dito ay masusubukan na talaga natin kung totoo ba yung sinasabi nila na masarap daw yung balata na ito. Legit nga mga master, mas masarap siya sa ibang balata na natikman natin. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.